Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aquarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy, pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang aking membership, YouTube membership. Baka lang magustuhan nyo. How to join? Pakiclick lang yung join button para makita ang aking exclusive perks na in-offer. Anyways, magsimula na tayo. Ano tong? 6 of Pentacles, 7 of Wands, 2 of Swords, Ace of Wands, 6 of Pentacles. Wala tayong subject dito, literal na general reading to. Kasi walang lumabas na tao na pwedeng mag-identify kung kayo ba to, person nyo o kakilala nyo. So again, literal na general reading to. Tingnan natin sa mga lalabas na cards. Baka may lumabas na info tungkol sa bida. So 6 of Pentacles, So, ano to? Pamilyado yung bida hindi naman siya kasal, pero pamilyado. Pwede rin nagli-live-in. Pero more like may anak tong mga to. May family card dito Maganda naman yung mga lumabas na card Wala namang tapon dito. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, masaya naman yung relasyon. May peace. Saka contentment, peace, contentment, happiness. Growth, patience. May freedom. Okay? Kaya lang may 7 of fire tayo 7 of Wands, tapos 2 of Swords, Ace of Wands. So, i-clarify natin to. Seven of Wands. Kanina masaya di ba? Three of Swords, Kanina masaya dito May naman. Give and take. Relationship. Kaya lang, syempre, wala namang permanent sa mundong ito. May panahon na maayos, may panahon na hindi. So, may panahon na darating tong sinasabi kong hindi. Kasi may 7 of Wands tayo So, after ng saya, may lungkot din na kaakibat kasi may struggle card tayo. Ito naman ay 3 of Swords na pwedeng may kinalaman sa pain, heartaches. Kasi may 8 of Cups tayo
Ito naman. Ay, double 3 pala to. Ngayon ko lang napansin. Double 3, oh. 3 of Pentacles. Tapos 3 of Swords. So, iniisip ko, ano ba tong 8 of Cups natin? Ba't nandito to? Tapos, nag-double 3 pa siya. Well, ang dating kasi sa akin, wala namang literal na third party, although double 3 to. Ang third party na tinutukoy dito, hindi siya someone else na cheating. Third party in a way na may sumasawsaw na kapamilya, kaibigan, katrabaho na nakakapekto sa relasyon ng iba sa inyo. Kasi usually love reading tayo. Wala namang indicator dito na career reading to. Kasi umpisa pa lang sasabihin ko na, ito ay career reading. Hindi. More like love reading to. So, yun eh. Ang dating sa akin, yung mga taong binanggit ko kanina na possible third party na sumasawsaw, yun yung pwedeng mag-cause ng disillusion. Okay? Sa mga bida. Siyempre, yung mga bida natin yung mag-lovers, di ba? Sa isa sa kanila, both. So, ngayon, dahil may mga sumasawsaw, lalong lumalala yung sitwasyon. Hindi sila makapag-desisyon na para sa kanila lang dalawa. Meron at merong sumasawsaw. So, again, pwedeng kapamilya, kapatid, anak, kaibigan, katrabaho, kadugo, o ewan ko kung sino yan. Basta yun yung third party. Okay? Hindi siya yung may cheating na nangyayari, yung may someone else, walang ganun. Na pwede magpa-disappoint sa connection na to. Yun na doon na papasok yung 8 of Cups. Tingnan natin yung susunod, oh. So, from peace, naging war na dito. So, more like bati away. Ito, tingnan natin. 2 of Swords. So, 2 of Swords ay kinlarify ng ano ba to? Knight of Pentacles. Oh, 10 of Fire. 10 of Wands. Ito naman ay Sky King. Ano nga ba to? King of Swords. Kasi nandito na yung 10 of Wands eh. Nauna pa to bago to. Ang dating sa akin, magiging cold to. Yung lalaki magiging cold. Itong dalawa walang cooperation kasi ito magmumukha na tong hard work. Ito naman conflict, so walang cooperation. Ayaw makipag-cooperate nito. Naging cold siya for some reason. Ito magmumukha na siyang ayaw niya makipag-usap. Kasi wala siyang ginagawang action eh, indecision. So pag ganun, walang action. More like hindi rin siya makikipag-usap. Or
sabihin natin, hirapan siyang i-express ang kanyang thoughts. Ngayon, Ace of Fire, Ace of Wands, ano kaya to? Ito na yung potential outcome natin, ha? Kasi nasa last position na tayo ng card. Oh. Kaya nang dalawa tao dito. So, dalawa energy. Energy sila lahat. Oh, ito at least nandito to, oh. Good kitty ay judgment. So, potential ng reconciliation. Nandito yung Queen. Queen of Pentacles. Ay, mag-asawa pala to. Earth Queen. Earth King. Kasi pag lumabas daw yung mag-asawang yan, ina-embody nila yung practicality, stability, security, commitment, loyalty. Since nandito rin naman tong reconciliation, malaki yung chance na magkakaayos pa sila for the sake siguro ng mga anak nila. Dahil may anak sila, di ba? Yung 10 of Cups natin kanina. Yun nga lang, di sila kasal. Pero may anak sila. For the sake siguro ng mga anak. Maging practical yung mga tao para magayos. Ano pa ba? Kasi pag ganyang may mag-asawa dito, iniisip nila ay future. Mga logical na tao. Iba siya sa sa swords, yung mag-asawang swords. Hindi sila compatible. Ito, sila yung mga futuristic na mag-asawa na iniisip nila yung future kaysa emotion nila. So, handa silang iwan yung sama ng loob nila for the sake ng practicality. Saka loyal sila sa isa't isa. So, ganun dating sa akin. Logical, analytical na lang sila sa pag-handle ng kanilang emotion. Hindi sila tulad ng tawag dito, yung fire, yung wands na mag-asawa, na yung kanilang discernment ay base sa instinct, passion, kung anong nafe-feel nila ngayon. Kasi impulsive sila eh. Yun yung magiging discernment. Doon naman sa cups, maganda rin naman yung mag-asawang yun. Kasi mga loving, caring sila. Inuuna nila yung feelings nila kaysa sa ibang bagay. Ito, future ang iniisip nila. Tong mga pentacles na mag-asawa. Hindi sila emotional na mga tao dahil nga mas pinapahagana nila yung practicality kaysa isip. Doon kasi sa swords, masyadong logical naman doon. Yung masyadong idealistic. Yan, sa sobrang idealistic, hindi na realistic. Kaya nagli-lead sa gulo. Etong kasi pentacles,
maganda silang combination dahil cooperative sila eh. Nagwo-work sila as a team or dahil alam nilang may purpose. Kung walang purpose, kung walang malinaw na direction, malabo yung cooperation. Pero kasi itong mga mga taong kapag nag-isip laging may backup plan or inisip nila from A to Z. Ganun. Kung di ma-accomplish yung A, di B. Kung hindi pa rin, di C. Ganun. Lagi silang may solution, handang solution at yung solution nila ay practical in a way na hindi masyadong idealistic. Madaling ma-attain. So again, ang mahalaga ay may chance pa ng reconciliation dahil understanding naman sila na mas mahalaga ang future. Kung anong mapapala nila sa future kaysa sa ngayon. Okay? Anong nangyayari ngayon? So, willing sila mag-invest ng panahon, time para sa makukuha nilang benefit sa future. So, again, posible pa rin ang reconciliation. Happy ending naman. Yun ang mahalaga. Anyways, ito yung possible partner o person ng Aquarius sa reading na to. So, ito yung possible zodiac sign ng partner o person ng Aquarius ay Sagittarius, Leo, or Leo ulit. Ngayon, kung di para sa inyo itong reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, kunin nyo lang yung zodiac sign na sa tingin nyo ay fit dun sa kakilala nyo. So, ito yung possible zodiac sign niya. Ano ba to? Taurus. Nasabi ko yung Virgo. Isama na rin natin. Aquarius, Gemini. Meron pa tayo ditong isa pang clue. So, same instruction. Kung di tumama sa inyo tong clue, edi baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. So, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone na powerful. Malawak yung powerful. Siguro, confident o mayaman or may position. Basta may someone na powerful. May impluensya. Ano ba to? O assertive. Average height. Pag gantong average height, tingin ko mga 5'3" to 5'7". Ayan. Sa pananaw ko lang ha. Ay, 5'4" pala. 5'4" to 5'7". Masyado nang dikit. 5'4" to 5'8". Ayun na lang. So, tingnan nyo rin sa bansa na nasan kayo kung ano yung average height doon. Pero sa pananaw ko lang mga ganun. 5'3" na nga lang. 5'3" to 5'8". O, ayan. Ano to? Braids. So, may someone na mahilig sa tirintas. Pagtitirintas ng buhok. Bilugan ng muka. Shape ng muka. Oh. Kasi hindi naman lagi pag bilog ang mukha, mataba agad. May shape kasi yan eh. May mga payat na bilog rin ang mukha. So, case to case basis. Basta may someone na bilog ang mukha. Katulad nito, payat naman siya pero round face pa rin siya. Anyways, punta na tayo dito sa 20 minutes na agad.
Hindi ko na magagamit yung isang deck ko. Bala ko sana gamitin to eh. Kaya lang kulang na ako sa time. Hindi ako pwedeng lumampas sa 23 minutes. Kasi mahaba na para sa akin. Yung ganong time. Anyways, punta na nga tayo dito sa last deck natin. Babasahin ko na lang tong part na to. Dali naman to intindihin. Kukuha lang ako dito ng tatlong card. General advice at prediction na to sa period na to. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, sabi dito, ask your angels, seek the divine. Your angels want to support you. Ito. Self-awareness, tapping into your higher self, questioning routines and patterns. At ang huli. Fear. Expecting the worst, afraid of failure, wasting time on negative thoughts. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.